Puna po ang lahat para pakinggan ang Sa aral. ngalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Kay mabiyayang linggo sa atin. Palakpakan natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. Dapat maramdaman natin yung presensya ng Diyos. Yun ang pinakamagandang dapat gawin ng tao. Nasa patuloy nating papuri, pasasalamat sa Diyos ay nakatuon ang ating mga mata sa Panginoon. Huwag sa upuan. Kasi kung sa upuan ang pagtingin ninyo, iba yung aura ng ating pag-iisip. Now, ano ba ang magandang balita na gustong iparating ni Kristo? Ang sabi niya, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Struggle ito ng lahat. For example, sa isang magulang sa kanyang anak, nangangaral siya, pero hindi nagawa ng magulang. Ang isang pari nangangaral, pero hindi niya nagawa ang kanyang pangangaral. O ang isang teacher nangangaral, pero hindi niya nagawa ang kanyang pangangaral. So ang tawag ni Kristo dito ay pakitang tao lamang. So dahil ito ang mga nakita ni Kristo sa mga Saduceo, itong mga eskreba, sila kasi yung tagapagpaliwanag . Gaya ng pari, tagapagpaliwanag. Ang mga Saduceo, eskreba, sila yung may alam sa kautusan ni Moises. Kaya ang gustong makita ni Kristo, sila muna ang gagawa. Bago yung tagapakinig. Pero iba yung nakita ni Kristo, kaya sabi niya, mga pakitang tao lamang sila. Kaya ang recommendation ni Kristo, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinapangaral. Now, alam niyo ba yung mga tendency? Gaya ng kayo, tagapakinig. Sabi niyo, ay ano ba yan si Father, nangangaral, hindi naman niya ginagawa. So ngayon, kung hindi mo rin sundin, anong mangyari? Dalawa kayong nagkasala. Di ba? Kasi ang punto ni Kristo dito, maganda kung ang iyong pagsasabuhay ay ayon sa kautusan, sa aral, hindi sa mga mangangaral. Kasi kung nakadepende ka sa mangangaral, si Father nga, hindi niya ginawa . Ako din hindi. So dalawa kayong nagkasala dyan. So ito yung magandang recommendation mga kapatid na gustong iparating ni Kristo na dapat tayong lahat ay nakabase sa pangangaral o aral ng Diyos at hindi sa taong nangangaral. So take note dyan. Kasi kung nakabase ka, ay gwapo ang pari Si Father lang ang sinasamba mo, hindi yung aral. Okay? May mga ganun simba tayo. Gusto kong makita si Father. Yan. So, mas na-appreciate ng tao ang nagsasalita kaysa salita ng Diyos na pinapangaral. So, yan ang gustong iparating ni Kristo. Mayroong ibang nakikinig lang dahil magaling siyang magsalita. May mga ganun Gusto kong makinig sa kanya. So, nawala yung mensahe na yun ang pinakamahalaga na dapat ma-appreciate ng tao, may sa buhay ng tao. Okay? So, kung baga, ang tagapakinig ay dapat laging nakikinig at nakasentro ang kanyang tainga sa mensahe, hindi sa mga ngaral. Di ba? Kasi kung titingnan mo ang isang mga ngaral sa kanyang gawain, sa kanyang pamumuhay, so yung mensahe mawala. So, hindi sa effective. Okay? So, kung tayo'y mangangaral, may ibang mangangaral na gumagamit ng authority, gaya ng Pariseo. Gusto nilang, di ba, nagdadamit sila parang pare. Ito ay para sa misa lang. Pero kung gawin mo ito, mamalingki kang nakasutana, iba na yon. Okay. So, gano'n ang mga Pariseo noon, gumagamit sila ng authority, power, potential, upang makinig at sumusunod ang mga tao. Upang yung mga tagapakinig ay magkaroon ng attention. Minsan naman yung profession na ginagamit natin, katanyagan upang ang tao ay susunod at makinig sa iyo. Pero mga kapatid, ang gusto kasing ipaintindi ni Kristo sa atin, bakit may mensahe? Bakit tumawag ang Diyos ng mensahero? Dahil maganda yung gustong iparating ng Diyos. Kailan? Dahil ang tao ay nakabase sa kaugalian, postura ng isang mangangaral
Minsan yung mensahe ng Diyos hindi nakarating sa tao, yung pinakamahalagang bagay na gustong iparating ng Diyos. Gaya ngayon, ano ba yung mga sinasabi ni Kristo, huwag yung tawaging teacher ang sinumang tao sa daigdig na ito. Huwag yung tawaging ama ang sinumang tao sa lupa na ito, sapagkat iisa lang ang ating ama. Pero ang tanong, bakit ginagamit pa rin natin? Siguro hindi maliwanag yung tagapagpaliwanag. Hindi naintindihan ng tagapakinig ang mensahe ng Diyos. Kasi hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin. Gaya ko, Father ang tawag ninyo. O sabi ni Kristo, huwag niyong tawaging Father, sapagkat iisa lang ang ating amang nasa langit. Okay? Huwag kayong magpatawag na teacher, sapagkat si Jesus lang ang tagapagturo sa daigdig na ito. Pero nga, ginamit natin dahil effective ito. Kapag may profession ka, kapag may title ka, kapag mataas ang inyong profession, mas madali daw pakinggan sa mga tao kaysa ordinaryong nagtuturo lang. So, siguro yon ang kanilang paliwanag kung bakit hanggang ngayon ginagamit pa rin natin yung titulo, yung pagiging teacher at pagiging ama. Okay, mga kapatid, binanggit ni Jesus na huwag kayong patawag ng ganon. Kasi alam nyo, sa Matthew 23:3, kung bakit, sa Luke 20:45-46, kung bakit sinabi ito ni Kristo, dahil sabi niya, mabigat ang parusa dyan. Imagine ha, mabigat ang parusa. So, ano nang itawag ninyo sa akin? Ano nang itawag ninyo? Baka Father pa rin. Kasi hindi nawala eh. Mula noon hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit natin. Kaya binanggit ni Jesus, huwag kayong patawag na guro sapagkat isa lang ang inyong guro, si Jesus. Huwag kayong patawag na ama sapagkat isa lang ang inyong ama, ang amang nating sa langit. So yan mga kapatid, isa sa mga dapat nating unawain na merong problema sa tagapagpaliwanag. At yung mga tagapagpakinig naman, hindi nagsiyasat kung ano ang dapat, kung anong pwede, at kung ano ang dapat gawin bilang isang tagapagsunod ni Kristo. So dito makita natin yung halimbawa na gustong ipakita ni Kristo sa atin. Kung bakit sinabi niya ito, dahil gusto niya yung mga mangangaral dapat nagpakababa. Di ba, nakita niyo mga Pariseo, gusto nilang i-greeting sa marketplace. Di ba? So, andun yung standard. Pero ang gustong iparating ni Kristo, dapat yung mga tagapagpaliwanag ay nagpakababa. Okay? At mapagkumbaba. Dahil doon din niya maintindihan at may sa buhay. So, una, dapat na isa buhay niya para hindi siya matawag na mapagkunwari o pakitang tao lamang. So, kung nakita niyo ang isang mangangaral na parang ang pangit naman no, na ang mangangaral naka-tsinelas lang, walang damit. Ang teacher ay naka-tsinelas lang, parang sa pananaw ng tao, parang hindi sa authorized. Yun ganun pagtingin natin. Pero ang gustong i-build up ni Kristo ay dapat magpakumbaba ka. Now, ano bang meron? Ano bang meron sa mga leader, sa mga teacher na nagpakababa? Naiintindihan niya kasi. Once na naintindihan mo ang isang tungkulin na isang pangangaral, kaya mong, hindi mo, ang daigdig kasi napakataas eh. Kumpara sa mga maka-Diyos na pamantayan, simple lang. Kasi hindi mahalaga sa Diyos yung position. Ang mahalaga sa Diyos yung mensahe. Di ba ang pari tinawag ng Diyos para saan? Tagapagpaliwanag. Yan. Kung bakit tumatawag ang Diyos noon ng propeta, hindi upang disente. Di ba? Para ipahayag yung kalooban ng Diyos ang mensahe ng Panginoon. At dito natin makita yung pinakalayunin ni Kristo na ang mahalaga ay yung itinuturo. Ang nagtuturo, ano na lang yan, pangalawa na yan. Ang pinakamahalaga sa Diyos ay yung mensahe na dapat maintindihan ng tao. Kasi alam nyo, merong isang pelikula, Korean. Dahil sa maling balita, take note ha, dahil sa hindi magandang pagsasalita, maraming buhay ang nasisira. Take note niyan.
Kaya siguro, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nabago itong pangaral ni Kristo na huwag niyong tawaging Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa lang ang ating Ama. Tama po yun. Kapag ang isang mangangaral ay mali yung kanyang pahayag, maraming paniniwala na pwedeng apektado dyan. Tama po yun. Kapag mali yung inyong pinapangaral o binabalita, nakakasira yan. Ganon din po ang mensahe ng Diyos. Pwede itong paniwalaan kung ang pari ay irresponsable sa pahayag sa salita ng Diyos. Di ba may mga paniniwala tayong magkaiba sa pananaw natin? Dahil magkaiba din ang interpretasyon ng isang mangangaral. So pwedeng ikakapahamak yan, pwedeng magkawatak-watak ang tao dahil hindi akma sa kalooban ng Diyos ang gustong iparating ng Panginoon sa tao. So yun ang malalim na pahayag na gustong iparating ni Kristo. Na hanggang ngayon, pinaniwalaan natin yung mga aral na hindi naman aral mula sa Diyos. Okay? Gaya ng sinabi ni Kristo, hindi kayo teacher. Diyos lang ang may karapatang maging teacher. Hindi kayo pwedeng tawaging Ama sapagkat isa lang ang ating Amang nasa langit. So mga kapatid, maging kamangha-mangha sa Diyos ang isang aral kung nakikita ito ayon sa kakumbabaan, ayon sa pamumuhay ng tao. Although sinabi ni Kristo na huwag niyong tingnan ang kaniyang ginagawa kung taliwas sa pangangaral dahil ang tawag ni Kristo dyan ay pakitang tao lamang. So sa ating lahat, magulang na nangangaral sa mga anak, kay yung mga leader na nangangaral sa taga-followers, taga-sunod, lahat tayo, meron tayong, kaya nga sabi ni Kristo, dapat responsable ka sa mga pananalitang binibitawan mo dahil pwede yang maging paniniwala ng tao. So napakagandang ideya na dapat lahat maging responsable sa salita, sa ginagawa. Dahil kung ang mga imagine na yung mga bata, kung anong ginagawa ng matanda, ginagaya ng mga bata, di ba? Parang si Liam. Kung anong ginagawa ay ginagaya. So, maging danger yan sa mga henerasyon, sa mga hinaharap. Kaya tingnan natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang aral ng Diyos. At pangalawa, para safe ka, ang aral ang pakinggan mo. Huwag yung pamumuhay ng isang tao. Amen? Sa pangalan ng ating Diyos Ama, Anak at ng Banal.